Dapat 30% na lang ang out of pocket namin. O kaya naman, i-refund nyo yung sobrang bayad namin. Hindi nyo po pwedeng kuhanin yung pondo na yan at ilagay para sa mga ayuda program ng gobyerno. Alam mo ba, Mr. President, kung anong sitwasyon sa mga public hospitals? Nakabisita ka na ba kahit minsan sa public health hospital? Nakita mo na ba gano'ng karaming pasyente ang nakapila dyan? Alam mo ba kung anong impyerno pinagdadaanan ng mga manggagawa ng mga pasyente para lang makakuha o maka-access sa PhilHealth services? Alam mo ba na halos gagarampot? Momo yung naibabawas sa bill gamit niyang PhilHealth? Hello mga kadunatis! Asan ba ang presidential advisor ni BBM? Bakit nagkaganito yung pag-iisip niya? At kung meron man siyang presidential advisor, he or she, that's a fact, failed miserably. It doesn't take a degree to understand that PhilHealth should not be zero budget. Pero anong nangyari? Okay, zero ka. It takes only a delikadesa or initiative na kailangan talaga may budget ang PhilHealth. Of course, sinabi ko last time sa video ko na mas okay na din na walang budget kasi kurap din yung PhilHealth. Pero yung taong bayan na nagsasalita, yung mga tao nag-rally na, lumabas na sila ngayon para sabihin ibigay yung pera nila. Kasi nga, tama, pera talaga yan ng taong bayan. Galing sa tax yan, galing sa monthly payment yan ng taong bayan. Bakit mo hindi bigay sa kanila? They deserve it, we deserve it. Malala na nga yung reputasyon ni BBM. Mas lumala pa dahil sa zero budget na yan. I myself should partially blame for this. Kasi ibinoto ko siya. Panoorin ang video kung paano sinupalpal si BBM ng katotohanan. Let's go. Ang hirap po, no, kapag clueless ang presidente. Well, kasasagot lang po ni Pangulong Marcos at gina-justify niya yung hindi pagbibigay ng subsidy sa PhilHealth. Nakakatawa kasi sabi niya 150 billion lang daw ang kailangang budget ng PhilHealth. Yung konsulta package pa lang na naglalaan ng 1,700 per individual. At kung lahat ng Pilipino ay naka-enroll sa PhilHealth, i-multiply na lang natin yan sa 100 million. Yan po ay 170 billion na. So, dun pa lang sa konsulta package, kailangan mo na ng 170 billion na pondo, isama mo pa yung hospitalisasyon. At kung itutuloy yung expansion ng package ng PhilHealth, kasya po ba ang 150 billion? Obviously not. At ang nakakalungkot pa dito, ay ibalik natin yung usapan na sinasabing may reserve fund ang PhilHealth, no? Sabi ni Grace po yan ay 600 billion pesos, sabi ng Pangulong Marcos yan ay 500 billion pesos, sabi ng PhilHealth yan ay 431 billion pesos. Alam niyo po na ayon sa batas natin sa Universal Healthcare Act, Section 11, na kailangan talagang may reserve funds ang PhilHealth. At yung reserve fund po na yan ay dapat katumbas ng 2 taong projected program expenditure. Hindi po talaga yan dapat ginagasta. Dapat taon-taon meron silang reserve fund. Hindi po yan dapat ginagalaw. Bakit may reserve fund? Kasi kailangan mabayaran ng PhilHealth yung mga inaasahan niyang gastusin, hindi lamang sa taon na to, kundi sa mga succeeding years. Kapag tiningnan mo, itong financial documents ng PhilHealth, yung Statement of Changes in Equity, no? Mukha ngang may pera ang PhilHealth Reserve Fund as of December 31 ay umaabot ng 464 billion pesos. Pero kapag sinama mo na yung insurance contract liabilities, negative na po ang total members equity ng PhilHealth. Negative na to 663 billion pesos. Ano ba yung insurance contract liabilities? Yan po yung estimate ng gastusin ng PhilHealth kapag sakaling nangailangan for health coverage yung mga miyembro niya. Kaya po bilang isang insurance company ay kailangan naglalaan siya ng pondo para sa insurance contract liabilities niya. So yan na po yung usapin ng reserve fund, no? At malinaw na dapat hindi yan ginagalaw, dapat may 2 years na reserve fund, equivalent to 2 years operational expense ang reserve fund ng PhilHealth. At kung titingnan nga ang total members equity ng PhilHealth, negative pa ito. Bakit nakakagalit at sinasabi kong clueless ang presidente? Kasi naaayon din sa batas na kailangan ibigay sa Universal Health Insurance natin, sa PhilHealth natin, yung mga subsidiya na kailangan nilalaan nila. Dahil naka-earmark po yan specifically. Yung kinukolekta nating tax mula sa sugary beverage at yung kinukolekta nating tax sa tobacco dapat nilalagay sa PhilHealth. Ngayon, kung totoong may sobrang pondo ang PhilHealth, ang kailangan nyo pong gawin ay either palawakin
yung serbisyo sa amin, kaya dapat in-expand nyo na yung counterpart coverage nyo hanggang 70%. Dapat 30% na lang out of pocket namin. O kaya naman, i-refund nyo yung sobrang bayad namin. Hindi nyo po pwedeng kuhanin yung pondo na yan at ilagay para sa mga ayuda program ng gobyerno. Kailangan nyo po, kung sobra-sobra talaga ang pera ng PhilHealth, ibalik nyo sa amin, sa mga nagbayad ng premium. Yan po yung naaayon sa batas. Biruin mo, may pinakita na bill si Ted Filon, 1 million na bill, hospital bill ha, 1 million. Biruin mo, magkano lang kinaltas sa 1 million? 10,000. Nagbabayad pa tayo ng PhilHealth kung gano'n lang pala. Walang silbi talaga. Kaya sa previous video ko sinabi ko na nabida lang talaga ako. Kasi before pa nag-zero budget yung PhilHealth, ganito na kalakaran. Wala kasi 10% yung reimbursement nila. Yung out of pocket natin nasa 90%, which is really, really ridiculous. Alam mo ba sa Thailand, 100% yan. Bayad ka lang ng insurance per month, 100% every time hospital ka. Dapat ganon. Sa panahon ni Tatay Digong, yung 2019, 66%. At least, di ba? May 34% tayo na out of pocket. At ngayon, supposedly, 50% yung out of pocket natin. Pero pag process mo na, nako, hindi man lang nakakaabot ng 10%. I really, really hate na hindi nila binigyan ng subsidy. But the way the PhilHealth is doing right now, it's inhuman. Wala talaga tayong mapuntahan. It's either zero budget or my budget, pero hindi pa rin makakarating sa atin. Kaya what should we do? Listen to this guy. Mga boss, naloko na. Mismong yung Pangulo na si Bongbong Marcos, dinipensahan pa yung pag-zero sa budget o subsidy sa PhilHealth. O pakinggan natin mismo yung sinabi niya. That is, we do not want to subsidize it is because it is the subsidy with ukuk lang doon sa bank account ng PhilHealth, hindi magagamit. Marami. Mga boss, nakasulat mismo sa konstitusyon natin, partikular sa Article 2, Section 15 at sa Article 13, Section 11, yung karapatan ng mamamayan sa kalusugan. Ang nakasulat nga doon, the state shall adopt an integrated and comprehensive approach to health development, and it shall prioritize the needs of underprivileged, sick, elderly, women, and children. Kaya nga nagkaroon mismo ng Universal Healthcare Act eh. Kasi sabi ng konstitusyon, karapatan ng mamamayan ang kalusugan. E di simpleng tanong, Mr. President, lahat ba ng mamamayan, lalong-lalo na yung mahihirap at yung mga senior citizen, covered na ba sila ng PhilHealth? Eh sabi ng batas, dapat covered sila eh. Kesyo nagbabayad sila ng premium o hindi. Alam mo ba, Mr. President, kung anong sitwasyon sa mga public hospitals? Nakabisita ka na ba kahit minsan sa public health hospital? Nakita mo na ba gaano karaming pasyente ang nakapila dyan? Alam mo ba kung anong impyerno pinagdadaanan ng mga manggagawa ng mga pasyente para lang makakuha o maka-access sa PhilHealth services? Alam mo ba na halos gagarampot mumo yung naibabawas sa bill gamit yung PhilHealth? Alam mo ba yon, Mr. President? Di niya alam. Sure ako hindi mo alam yan, kaya yan mga pinagsasabi mo. Tama. Tapos ang ginawa ng Senado at Kongreso, siniro yung budget o yung subsidy sa PhilHealth. Tapos ikaw bilang Pangulo, kinunsinti mo pa. Kung ang problema nyo ay underutilization ng funds, sa kabila ng ganitong sitwasyon ng mga manggagawa, ng mga pasyente at ordinaryong Pilipino, ang solusyon dyan, simple lang din eh. E disipain mo yung inappoint mo na CEO ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma. Isama mo na yung buong board ng PhilHealth. Tapos anong sabi mo, Mr. President? May pagkakagastusan na ibang mahalagang bagay. Anong mahalagang bagay, Mr. President? Binawasan nyo yung budget sa edukasyon, sa CHED, sa DepEd, sa free college tuition. Tapos binawasan nyo yung budget ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Tapos anong mababalitaan namin, ha, Mr. President? Akap ng pinsan mong si Martin Romualdez, nakakuha ng 26 billion pesos? Sa tingin mo, Mr. President, anong mensahe ang pinaparating mo sa amin na ordinaryong Pilipino? Naming mga manggagawa at PhilHealth members Mensahe na sa mas karasan. mahalaga yung akap, yung ayuda ng mga politiko kaysa kalusugan ng mamamayang Pilipino? Ganon ba, Mr. President? Eh, gago ka pala talagang presidente ka eh. Mga boss, huwag tayong pumayag dito sa sinabi ni Bongbong Marcos tsaka ng mga senador at congressman. Labanan natin to. Kalampagin natin silang lahat. Buhay at kalusugan nating mamamayang Pilipino ang nakataya dito. Tama, grabe. Grabe pagsupalpal. Tama nga, ang laki ng reserve fund ng PhilHealth. Ang reason kasi ni Bongbong Marcos, bakit zero subsidy?
Kasi nakaupo lang yung pera doon. Kung bigay natin, may pa namang reserve fund. Which is reserve nga. Kasi kung mawala na yung main fund, dapat may reserve. Kaya nga reserve siya. Anyway, ang logic doon is, kung maraming fund yung PhilHealth, bakit naghihirap yung Pilipino? Bakit pahirapan yung pagkuha ng subsidy every time may hospital bill ka? Bakit napakaliit ng percentage ang makukuha mo, ang reimbursement? Bakit ang laki ng out of pocket mo every time hospital ka? Sagutin mo yan.